Magandang hapon! Tara, gumawa tayo ng homemade pizza. Sa panahon ngayon, maaaring may option ka na umorder at magpa-deliver na lang ng pizza. Hassle-free nga naman ito and instant. Ngunit paminsan-minsan, kapag may pagkakataon at oras, maaari ka ring gumawa ng sarili mong pizza sa bahay. Mas abot kaya at kasing sarap din naman ng nabibili mo sa labas. Kaya ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang aming paboritong pizza recipe na hopefully ay magugustuhan ninyo at ng buong pamilya. Pwede ninyong i-customize ang mga toppings ayon sa inyong preference. Ang mga toppings na inilagay namin sa recipe na ito ay ang aming mga personal na paborito at pwede naman ninyong baguhin ayon sa inyong kagustuhan. Ito ang mga kinakailangang ingredients. Para sa dough, ito ang mga kakailanganin natin upang makagawa ng 2 malaki o 3 medium-sized na pizza. 3.5 cups ng bread flour o kilala rin sa tawag na first class na harina sa mga tindahan ng baking supplies. Kung wala kayong access sa bread flour, pwede rin ang all-purpose flour. Kaya nga lang, kumpara sa all-purpose flour, mas mataas ang gluten content ng bread flour. Kung kaya, mas maigi itong gamitin sa mga bread-based na pagkain kagaya ng pizza dahil mas nagiging stretchable ang dough. Kailangan din natin ng 1.5 kutsarita ng asin, 2 kutsara ng asukal, 2 kutsarita ng instant dry yeast. Kailangan din natin ng 1 1/4 cups ng tubig. Maaari niyong palitan ang 1/4 cup na tubig ng mantika, kagaya ng olive, coconut o kahit anong vegetable oil. Ngunit dahil hindi kami gumagamit ng mantika, minabuti namin gawing oil-free ang dough. Ito naman ang mga proseso sa paggawa ng pizza. Sa isang bowl ay paghaluin ng tubig at asukal. Sunod na tunawin ang yeast sa mixture at itabi muna ito. Sa hiwalay na bowl ay paghaluin naman ang harina at ang asin. Ngayon ay paghaluin na natin ang naunang mixture sa harina. Maaaring maglagay ng karagdagang harina kapag masyado pang sticky ang dough. Sa counter ay masahin ng dough mula 10 to 14 minutes hanggang ito ay maging makinis. Mas maiging gamitin ang base ng inyong palad upang maayos na ma-develop ang gluten network ng dough. Ang harina na mula sa wheat o trigo ay nagtataglay ng 2 uri ng protina na tinatawag na glutenin at gliadin. Kapag ang mga protina na ito ay nabasa at sumipsip ng tubig, nabubuo ang stretchable na network sa dough na kilala sa tawag na gluten. Habang ang dough ay hinahalo o mas namasa, ang mga hibla ng gluten ay nagiging mas malakas at mas nababanat. Ito ang nagbibigay ng structure sa tinapay. Ang kneading o pagmasa sa dough ay isang importanteng paraan upang mas maging stretchy ang dough ng ating pizza. Matapos masahin ay takpan ang dough at hayaan itong mag-rest ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras ay hatiin ang dough ayon sa gusto ninyong laki at dami ng pizza. Bilugin ang mga dough at hayaang mag-rest muli mula 20 to 30 minutes. Ngayon naman ay stretch na natin ang dough. Maaari kayong gumamit ng rolling pin kung ito ay mas madali para sa inyo. Mas prefer namin na i-stretch gamit ang kamay upang mapanatili ang mga air pockets ng dough. Ilagay ang mga na-stretch na dough sa pan. Ngayon ay maglalagay na tayo ng mga toppings. Para sa sauce, gumamit kami ng tomato paste na hinaluan ng pineapple juice mula sa pineapple tidbits. Pwede rin ang regular na tomato sauce kung ito ang mas gusto ng inyong panlasa. Ang iba pang mga toppings na ilalagay namin sa pizza ay kaunting asin, herbs kagaya ng dried basil, oregano at thyme, dinurog na walnut bilang cheese substitute, bawang, bell peppers, kamatis, mushrooms, and pineapple tidbits.
Ngayon ay painitin na natin ang oven mula 200 degrees Celsius o higit pa. Kapag naabot na ang mataas na temperatura, ay maaari na nating ilagay ang ating mga pizza. Bantayang maigi at hintaying maluto mula 10 to 12 minutes. Kapag luto na, ay hanguin at hiwain. At ayan na ang ating homemade pizza. Wow! Amazing! Tara, kain tayo! Ako si Mans. At ako si Ian ng Mans and Ian Explore. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video. Bye!